Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng listeners ng programa nyo. Ako nga pala si Aren, 29 years old, masaya at kontento na sa buhay. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ikwento ang mga naging karanasan ko sa paghahanap ng makakasama ko sa pagtanda. Naging busy kasi ako sa pagtatrabaho at pag-build ng career ko. Pero sulit naman ang lahat ng pagod at pagsisikap dahil masasabi ko ngayon ay financially stable na ako. Nagagawa ko ang mga gusto kong gawin sa buhay at nabibili ko ang mga gusto kong bilhin. Kaya lang, dahil sa pagiging abala ko sa trabaho, ay nakalimutan kong unti-unti na nga pala akong napaglilipasan ng panahon. At kung hindi pa ako kikilos para maghanap ng makakatuluyan balang araw, malamang tatanda talaga akong binata. Matagal akong naging single, Popoy at Bea. Maraming babae na rin akong nakadate, pero wala pa talagang dumarating na masasabi kong wife material. Kaya yung mga kaibigan ko tuloy ay double time sa paghahanap ng aking magiging bride-to-be. Mas excited pa nga sila kaysa sa akin. At dahil wala pa naman ako nakikilala na pwede kong sabihan ng, "Will you marry me?" ay inopen ko ang sarili ko sa mga suggestions, recommendations, or referrals ng mga kaibigan ko. At ang isa sa mga pinakamasipag na wing girl ko ay si Mayet. Naging magkaibigan kami ni Mayet noong college. Saksi siya sa lahat ng naging love life at almost love life ko. Kaya naman noong napansin niyang matagal na nga akong single, siya na mismo ang naghanap ng paraan para magkaroon ako ng major plot twist sa buhay. Hanggang sa ipakilala niya na nga sa akin ang pinsan niyang si Kath. party party! Isayaw mo ba, Aren? Ganito lang talaga yung kaya kong sayaw, Kat. Todo na to. Kat, hindi muna tayo saglit. Ha? Ano yun? Hindi ko marinig. Sabi ko, pumuna tayo saglit. Pahinga muna tayo. Sure ka? Nag-enjoy pa tayo, oh. Oo, medyo napapagod na rin kasi ako eh. Okay, sige. Nakapagod sumayaw. Enjoy naman, right? Oo naman. I told you, mag-enjoy ka rito. Siguro naman ngayon, maniniwala ka na. Oo, nag-enjoy din naman ako, pero siguro prefer ko talaga yung tahimik na lugar, yung mas makakapag-usap tayo, yung mas makikilala kita. Well, this is it, Aaron. Heto ko. This is the real me. Mas nakikilala mo na ako ngayon. Don't get me wrong, ha? Gusto ko rin yung mga naging date natin in the past. Yung mga camping, eat out, yung pagpunta natin sa magagandang lugar. But I have to say, mas gusto ko talagang pumarty. Hindi naman kita masisisi. Grabe yung taas ng energy mo kapag nandito ka eh. Sinabi mo pa. Kat, Nico? sabi ko na nga be. I knew it was you. Uy, musta? I was watching you from afar kanina pa eh. Lalapitan na sana kita kaso may kasama ka pala. Ay, oo nga pala. This is Aaron. And Aaron, this is Nico, an old friend of mine. Nice to meet you, pare. Likewise. So ano, uupo ka na ba agad? Tara, let's dance. Minsan ka na nga lang mapunta dito eh. Gusto ko sana eh, kaso... It's okay, Kat. Kung gusto mo, magsayaw ka muna. Are you sure? Yep, bale magpapahangin na lang muna din ako sa labas.
Okay. Pero mas okay sana kung join ka sa amin. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, pero hindi talaga ako sanay eh. Pare, ikaw muna bahala kay Kat ha. Sure pare, don't worry. Matagal ko ng friend si Kat. Wala akong gagawing masama sa kanya. Good, so paano? Labas muna ako saglit. Enjoy kayo. Okay. Sabi mo yan, ha? Let's go, Nix. Hirap naman ang hindi sanay sa mga ganitong lugar. Kaya ako pwedeng tumambay. Hello boy, tulog ka na? Aga naman. Anong aga? Lauto na kaya? Ay we. Ay, oo ano. Ba't ba tumawag? Mukhang nag-i-enjoy ka na dyan. Di mo na namalayan yung oras na. Hindi nga masyado eh. Bakit naman? Ewan ko. Basta, bukas ko na lang kukwento sa'yo. Ba't di ka pa kasi umuwi kung di ka naman pala nag-i-enjoy? Hindi ko naman pwedeng basta-basta iwan si Kat, no? Hanggat hindi pa tapos yung gabi, cargo ko pa rin siya. Tsaka lagot ako kay Mate kapag pinabayaan ko to. Sa bagay. Pwede sige. Magpapapagod ka muna dyan kasama siya. Punta ka na lang kaya dito para may kasama akong tumambay. Tumambay isa. Nandito ako sa convenience store ngayon eh, malapit sa bar. Sira ulo. Ba't ka na dyan? Parang hindi talaga ako sanay doon sa ingay doon eh. Ano, punta ka na. Ako po negative. Pagbibihisi mo pa ako eh. Natutulog na nga ako. Sige, sige. Wala akong choice kundi magpakabagot dito mag-isa. Sige na, bukas na lang. Bye. Is na nga rin. Tapos na rin naman yung gabi. Whew. Diyan na lang po sa tabi, Manong. Dito na tayo sa inyo. Dahan-dahan sa pagbaba. Oo, alam ko. Hindi naman ako lasing eh. So, paano? Thank you for the night. So, ulitin ha. Really? Uulitin natin to? I mean, till our next date. Okay. Aaron? May itatanong ako. Ano yun? Na-enjoy mo ba akong kasama? Oo naman. May special ka bang nararamdaman sa akin? Well, hindi naman kita ayain na mag-date ng maraming beses kung wala eh. Eh bakit hindi pa maging tayo? Kat, ano kasi, para sa akin, marami pa tayong hindi alam tungkol sa isa't isa. 6 months pa lang naman tayo nagde-date eh. Let's get to know each other more. Let's get to know each other? Eh paano kung... Paano kung... Kat! Wait! Kat! Ayaw mo sa akin? No, hindi naman sa ganun. Gusto kita, believe me. Kaya lang, gusto kong makilala pa kita. Can you give me more time, please? Okay. Umiiyak ka ba? Why? Aaron, you know, I'm not always like this. I was never like this. Anong ibig mo sabihin? I like you. Ewan ko kung anong meron sa'yo. Pero never namang nangyari yung ako yung unang na-fall sa lalaki. Kaya gusto ko sana makasiguro kung pareho tayo ng nararamdaman. Kaso, mukhang... Shuy. Stop overthinking, okay? Sige, para sa kapapanatag mo, gusto rin kita. Dun, sure ako dun. Pero kung magiging mabuting girlfriend at boyfriend ba tayo sa isa't isa, hindi pa tayo sigurado dun. Kaya bigyan pa natin ng time yung mga sarili natin, okay? Okay. Thank you, Kat. Thank you.
Ewan ko boy, hindi ko alam kung kaya ko eh. Kung nakita mo lang yung itsura niya kagabi, maawa ka rin eh. Parang hindi ko naman kaya saktan siya ng ganun-ganun lang. Ewan ko sa'yo. Kaya nga uunti-untiin eh, para hindi masyadong mabigat. Excuse me? Itatanong ko sana kung may nakaupo na dito. Ay, sorry, wait. Yan. Thank you. Kung gusto mo, join ka na lang sa amin. Thank you, pero may kasama kasi ako eh. Boyfriend? Nope. Girl best friend. Okay. Wait lang sagutin ko lang to. Sure. Uy, ano yun? Alin? Sus, kunwari ka pa, kitang-kita ka naman. Iyaya mo mag-join sa atin yung babae. Wala namang mali siya. Nakaw, yan ang problema sa'yo eh. Ikat ka pa. Nagagawa mo ng tumingin sa iba. Wala lang naman kasi yun, tsaka hindi pa naman kami nikat Hindi pa kasi kayo, kaya hindi pa sure kung gusto mo na ng commitment. Halatang halata naman sa'yo na nai-enjoy mong makipaglandian sa iba. Hindi ready naman ako mag-commit anytime, basta sa tamang tao. So hindi pa tamang tao si Kat para sa'yo. Hindi ko pa sure, okay? Pero parang palabo na rin ng palabo yung nararamdaman ko sa kanya kaya uunti-untiin ko na lang na hindi magparamdam. Ewan ko sa'yo. Sinabi mo na ba kay Mayet? Hindi, ba't ko sasabihin sa kanya? Di ba siya yung tumulong sa'yo na makipaglapit kay Kat? Tinulungan niya lang ako, pero hindi naman ibig sabihin nun lahat ng tungkol sa amin ni Kat, sasabihin ko na sa kanya. Ay nako, basta ako sa'yo, sabihin mo na lang ng maayos kay Kat kung ayaw mo na talaga. Huwag mo nang guluhin yung utak ng tao sa kaiisip. Sige, pag-isipan ko. Popoy at Bea, isa siguro sa mga dahilan kung bakit ang tagal kong naging single ay dahil masyado akong mapili sa magiging girlfriend ko. Pero lilinawin ko lang hindi mataas ang standards ko. Hindi ako yung tipo ng lalaki na gusto ng girlfriend na maganda o mala supermodel ang dating. Ayoko rin ng masyadong mayaman o mataas yung social status. Hindi ko rin naman kailangan ng girlfriend na sobrang talino at kayang sumagot ng mga tanong na pang Miss Universe. Para sa akin, Popoy at Bea, okay na yung nakakasundo ko siya sa maraming bagay. Yung kapareho ko ng wavelength. At syempre, yung hindi masyadong mahirap ma-reach. Sapat na sa akin yung hindi masyadong maarte. Yung masarap kasama sa buhay. Pero sa kasamaang palad, hindi ganun si Kath. Magkalayo ang lifestyle namin ni Kath, Popoy at Bea. Mahilig siya sa mga club at matataong lugar, samantalang ako naman, mas gusto ko yung tahimik. Sanay siyang minamadali ang mga bagay-bagay, samantalang ako naman gusto ko yung dahan-dahan lang, kalma lang. Sa totoo lang, lahat naman yun negotiable. Mapag-uusapan. Madaling kalimutan at palampasin na lang ang mga yun. Kung meron lang sana kami nung pinakamahalaga sa lahat. At yun yung sa tingin ko, yung connection. Sa tagal kasi ng pagde-date namin ni Kath, wala akong naramdaman na espesyal para sa kanya. Walang kilig, walang spark. Medyo idealistic ako pagdating sa pakikipagrelasyon Bakit ako makikipagrelasyon sa isang tao kung wala naman akong nararamdamang espesyal para sa kanya? At dahil hindi ko alam kung papaano sasabihin yon kay Kath nang hindi siya nasasaktan, ay minabuti kong wag na lang magparamdam sa kanya ng paunti-unti. Umasa akong sa ganung paraan ay maintindihan niyang hindi ako interesado na makipagrelasyon sa kanya. Hanggang sa siya na mismo ang bumitaw. Pero iba ang nangyari. Uy, sino ba yung tawag ng tawag sa'yo? Si Mayet, nakakainis nga O bakit? Malamang tungkol na naman kay Kat yan. O yun naman pala Ba't di mo sagutin? Naku, awayin lang ako niyan
Malamang, ginost mo pa naman yung tao eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, umpisa pa lang, kung hindi ka na interesado kay Kat, sabihin mo na ng diretso. Hindi naman ako nagpapakita ng interes sa kanya. Hindi pa ba niya gets yun? Sus, gets niya naman siguro yun. Kaya siya nagsumbong kay Mayet eh. Ang bata. Nako tol, sagutin mo na yan. Mukhang wala yung balak ng tanang ka eh. Sige na nga. O, bakit? Saan ka? Nandito ka lang, Marlon. Bakit? Punta ka sa sislingan. Ngayon na. Bakit? Hintayin kita. Bye. Ano, parang baliw. Oh, ano sabi? Kita raw kami sa sislingan. Naku po, yari ka boy. Mukhang balak pa usukin yung puwet mo ah. Subukan lang niya. Saan na kaya yung mayat na yun? Sabi, hintayin niya ako. Siya pala yung wala dito. Teka. Parang familiar yung babaeng yun sa akin. Lapitan niya. Hi. Hi po. Di ba ikaw yung pumalapit sa tabi namin nung nakaraan? May imimit kakamong girl best friend nun, remember? Ay, oo nga. Naalala ko na. Nice. By the way, Aaron nga pala. Ira. Nice to meet you, Ira. Bago ka lang din dito, no? Oo eh. Yung ate ko medyo matagal nang nakatira dito kasi nakabili siya ng bahay dyan lang sa malapit. Kaya pala parang hindi ka masyadong pamilyar sa akin. Madalas kang tumambay dito sa sislingan? Hindi naman. Pero parang ito lang kasi yung tahimik na tambayan dito eh. Mahilig ka rin pala sa tahimik na lugar. Aren! Oh. Walang iya ka? Uy! Anong ginawa mo? Bakit nagkakaganon si Kat? Sinayang mo lang yung chance eh. Sana sinabi mo na umpisa pa lang na wala ka palang balak magseryoso. Nakakainis ka eh. Teka na, Mayat. Sandali nga. Arigo, ano ba? Tama na. Arigo, uy! Mayat, ano ba? Teka nga lang kasi, nakakahiya oh. Dito mo may kausap ako eh. Ira, excuse me lang ha. Kausapin ko lang to saglit. Diyan ka muna, Ira ha. Mamaya na tayo mag-usap. Okay. What? Magkakilala kayo? Oo. Kung gusto nyo, alis muna ako para makapag-usap kayo. O kaya, o-order muna ako ng food. Okay, sige. Mas mainam pa nga. Sige, sige. Walang iya ka? Pep. Huwag mo na ituloy. Namumuro ka na eh, ha? Ang bigat-bigat ng bag mo tapos ihahampas mo sa akin? Ano ba naman yan? Bato? Hindi, granada. Sungal-ngal mo dyan sa bunganga mo. Easy. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos niyan kung inuuna mo yung galit mo. Nakakabwisit ka kasi eh. Ano ba ginawa ko? Ano bang ginawa ko? Kwento mo sa pagong. Wait, sige. Maghahanap ako ng pagong. Pilosopo ka na ngayon ha? Uy! Pilosopo ka na ngayon? Ano pa kasi? Ayaw mo kasing sabihin eh. Ba't nagkakaganon si Kat? Iyak nang iyak sa akin. Mamalay ko sa kanya. Bakit hindi siyang tanongin mo? Ano ba kasi? Ba't ba kasi hindi ka na daw nagre-reply sa kanya? Hindi mo na siya inaayang mag-date. May nagawa ba siya? May mali ba sa kanya? Wala. Yun naman pala eh. So bakit? Bakit parang hindi ka na interesado sa kanya? Yun na nga, hindi ko rin alam kung bakit. Basta parang wala akong espesyal na nararamdaman sa kanya. Eh di sana hindi mo na lang pinaasa nung umpisa pa lang. Mayet, kahit ako umaasa rin ako. Akala ko pwede kami. Baka sakaling mag-work. Kaso wala eh. Wala kaming, alam mo yun, wala kaming chemistry, ganun. Rin naman! Kakainis ka! Alam ko. Nakakahiya tuloy. Nareto-reto pa kita. Ang ganda pa ng pagkaka-build up ko sa'yo tapos sasayangin mo lang pala. Eh di pasensya, anong gagawin ko? Kaysa naman ipagpatuloy ko yung pakikipag-date sa kanya. Mas mainam na yung habang maaga pa, tapusin ko na, di ba? Aren, wala ba talaga? Hindi mo na lang ba pwedeng itry? Kawawa naman yung tao, oh. Hulog na sa'yo eh. Ngayon lang nagkaganon yun. Sorry talaga, Mayet. Alam ko tropa kita. Ayoko mapahiya ka ng dahil sa akin, pero
Lalala lang yung sitwasyon ko, ipipilit pa natin. Okay, fine. Mukha na magdesidido ka na. Excuse me ulit. Tanong ko lang sana kay Aaron kung anong order niya. Wag ka nang umorder. Ha? Bakit? Cancel mo na yung order mo, aalis na tayo dito. Sigurado ka? Akala ko ba gusto mong kumain? Hanap na lang tayo ng ibang kakainan. Ang sama ng hangin dito eh. Wow! Tapos titingin ka sa akin. Ira, kung gusto mo, samahan na lang kitang kumain. Hayaan mo yung si Mayet, may toyo yan. Tara na, Ira! Ba't mo pinipilit yung tao? Ikaw talaga hilig-hilig mo yung pinangungunahan ng iba. Wala ka ng paki doon. Ira, tara! Teka, wait! Tara na sabi eh. Sorry, Aaron ha. Next time na lang. Enjoy! Kasi talagang babaitang yun. Alam mo naman kung sino. Popoy at Bea, katakot-takot na bangayan na nangyari sa amin ni Mayet nang dahil sa nagawa ko sa pinsan niyang si Kat. Naintindihan ko naman kung bakit siya galit na galit sa akin. Napahiya siya eh. Kumbaga sa trabaho, para siyang nag-refer ng bagong empleyado na walang ibang gagawin kundi ang mag-awol. Kaya naman hinayaan ko na lamang siyang magalit. May kasalanan din naman kasi ako. At alam ko naman na kalaunan ay lilipas din ang galit ni Mayet sa akin. Hindi ako pwede makipagsabayan sa gigil niya kasi kailangan ko pa siya. Oo, Popoy at Bea, kakailanganin ko pa ang referral ni Mayet dahil isang taong malapit sa kanya ang nakapukaw ng atensyon ko. Iyon ay walang iba nga, kundi ang kaibigan niyang si Ira. Maganda si Ira at malakas ang dating niya. Malambing din ang boses niya at nakakahawa ang mga ngiti niya. Noong unang beses ko siyang makita ay nakuha niya na agad ang atensyon ko. Minsan lang mangyari sa akin ang ganun, Popoy at Bea. Bibihira ako makaramdam ng ganoon. Kaya naman ipinangako ko sa sarili ko na gagawa ako ng paraan para mas makilala pa si Ira. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa, ni hindi ko man lang nakuha ang phone number niya o buong pangalan. Sinubukan ko ring hanapin siya sa friends list ni Mayet, pero bigo akong makita si Ira. Si Mayet na lang ang natitira kong pag-asa para makipaglapit kay Ira. Pero dahil hindi pa rin kami nagkakaayos, ay minabuti kong gumawa na lang ng sarili kong paraan. Nandito kaya siya? Sana nandito siya. Kung wala, edi okay lang. Tatambay na lang ako. Ano boy, bakit? Saan ka? Nandito ako sa sislingan eh, bakit? Lah, dinog kaya. Me time nga eh, me time. Alam mo ba yun? Sus, daming alam. Taka dito mamaya, inom daw yung tropa. Oo, sige, titignan ko. O sige, update na lang ha. Ingat. Sana nandito siya. Ganun ba? Hindi ka talaga makakapunta? Wala ka namang pasok bukas, di ba? Ayun, sabi na nga ba eh. Galing mo talagang tumiming, Aren. The best ka! Okay, sige. Uwi na lang ako. Bye. Uwi ka na? Uy, Aaron, ikaw pala yan. Kumusta? Okay naman. Ikaw? Ito, ayos lang din. Parang malungkot ka. Hindi kasi nakarating si Mayet eh. Usapan kasi namin kakain lang kami saglit dito. Tapos, magmamall kami. Nako, di magandang pumunta sa mall ngayon. Maraming tao. Kabi-kabila ang mga sale. Wala namang ibang pwedeng puntahan dito sa lugar nyo eh. Yun ang akala mo. Bakit? May iba pa bang magandang lugar dito? Di ba mahilig ka sa tahimik na lugar? Yung payapa?
Oo. Oh, yun naman pala eh. Huwag ka sa mall pumunta. Sama ka nila sa akin. At saan mo naman ako dadalhin, Aber? Nako ha, hindi ako kagaya ng iniisip mo. Baka dalhin mo ako sa tahimik at malamig na lugar. Well, medyo malamig doon, pero hindi yung lugar na iniisip mo. Hindi siya aircon, fresh air. We, talaga? Baka malayo yan dito. Di ah, mga 15 minutes lang yun pag motor. Teka, makas ka ba sa motor? Oo naman. Yun, perfect. Ano, Jika? Basta wholesome to ah. Oo, ang bahala sa'yo. Okay, tara. Ang bagal mo palang magpatakbo, no? Takbong chill lang para iwas disgrasya. Sa bagay, mainam na yung mabagal kesa naman sa mabilis ka nga, ospital naman ang bagsak mo. Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Hoy, ano ba? Tumingin ka nga sa kalsada. Hindi kaya ata marunong magmaneho ng motor eh. Buti na lang nakapreno ako. Teka, boss ha. Kami yung nasa main road, di ba? Ikaw yung biglang sumingit. Hindi mo ba nakita yung sign dyan? Napakalaki. Ay ano, hindi mo nakikita yan? Ibig sabihin yan, merging road. Kaya magdahan-dahan sa pagmamaneho. Mabagal ang takbo namin. Ikaw tong bigla na lang pumasok nang hindi tinitingnan kung may paparating ba o wala eh. Aba talagang ginagalit mo ako, no? Gusto mo yata magkasubukan tayo dito eh. Ano? Hep, teka nga. Hoy, kuya na malaki ang tiyan at mukhang matandang hindi naliligo. Ang yabang-yabang mo? Akala mo kung sino ka? Ira, okay na. Kaya ko na to. Yaman mo na ako dito. Hindi arin eh. Ako nga harap dito sa unggoy na to. Hoy, ikaw. Ang yabang mo ah. Sa'yo ba tong kalsada? Ako pa talaga mayabang ngayon. Sabihan mo yung boyfriend mo. Hindi marunong tumingin sa kalsada. Mandadamay pa kayo ng iba. Excuse me. Kami ho ang nasa main road. Ikaw yung papasok kaya ikaw ang dapat na mag-adjust. Huwag mo kami paandaran ng init ng ulo mo kung hindi ka marunong sa traffic rules. Kahit na nasa main road kayo, dapat marunong kayong tumingin sa ibang sasakyan na paparating. Ayaw mo talaga magpatalo? O di sige, i-report natin sa traffic management to at nang magkaalaman. Teka, nasa na ba yung phone ko? Ano? Pasalamat kayo hindi nagasgasan ng kotse ko at nagmamadali ako ngayon. Kung hindi malilintikan kayo sa akin. Wala ka pala eh. Kanina ang yabang-yabang mo, urong din pala yung buntot mo. Mga buwisit. Yabang-yabang, akala mo kung sino? Ano, matawa-tawa ka dyan. Tapang mo pala. Ay, sira ulo yun eh. Nagmamagaling pa, siya na nga ang mali. Ano, gusto ko bang tumuloy? Baliw ka ba? Siyempre tuloy tayo, no? Ngayon na nga lang ulit ako makakagala eh. Sige, sabi mo eh. Ano, nagustuhan mo ba? Sabi ko naman sa'yo, maganda dito eh. In fairness ha, pwede. Meron palang ganito kaganda na outdoor coffee shop dito. Here's your coffee, ma'am. Sana pwedeng pumunta dito ng madalas, no? Pwede naman eh, nandito naman ako. Meron naman akong motor. Kahit kailan mo gusto, basta suwak sa schedule, pwede. Tignan natin. Ang sarap ng ganito. Payapa lang, tahimik, wala masyadong tao. Yung huling taong nakadate ko, madalas kong isama sa mga ganito. Kaso mas gusto niya yung lugar na may ingay, maraming tao. Party-party, gano'n. Siya ba yung pinag-uusapan niyo ni Mayet nung nakaraan? Oo, si Kat. Okay naman siya, okay kami. Kaya lang, hindi talaga kami match sa maraming bagay eh. Sayang naman. Masaya kaya sa mga ganitong lugar. Nakaka-relax, lalo na kapag araw-araw kang nasa syudad. Sinabi mo pa. Kaya lang, parang may kulang eh. Ha? Ano? Wait. Ha? Heto, kunin mo. Isuot mo tong isang earphone, tapos sa akin yung kabila. Share tayo sa music.
Okay. Favorite song mo? Medyo. More like go-to song ko. Ganda. Naka-in love. Ba't sa akin ka nakatingin? Hindi, sabi ko nakaka-in love yung music. Wala naman ako ibang kausap dito eh. Malamang sa'yo ako titingin. Sa bagay. Alam mo, napabilib mo ako kanina. Grabe yung tapang mo. Alin? Yun sa kamuntikang aksidente? Oo, lakas ng loob mo eh. Ganun talaga ako. Hindi ako yung tipo ng babaeng patwitams. Kapag may nangaagrabyado, hindi pwedeng hindi ako lalaban. Nice. Bibihira yung mga kagaya mo sa totoo lang. Sabi nga nila. Gusto mong pumunta doon? Sa May Garden? Ay, meron pa pala doon? Para itong kape natin. Pwede naman dalhin doon eh. May upuan pa doon, Talaga? Sige, gusto ko doon. Okay, let's go! The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. If there's time, just a little more time, we'll be together. With a little smile. Popoy at Bea, sobra akong namangha kay Ira noong unang beses naming mag-date. Ang dami niyang magagandang qualities na wala sa mga babaeng nakadate ko dati. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. Kayang-kaya niyang ipagtanggol hindi lamang ang sarili niya kundi pati na rin ang mga tao sa paligid niya. Tahimik lang siya at mainhin kung titingnan pero kapag ka oras na para lumaban, ay hindi siya papayag na apihin na lang ng basta-basta. Si Ira na siguro ang pinaka-nakakabilib na babaeng nakilala ko, Popoy at Bea. Magaan siyang kasama at hindi KJ. Kahit saan ko siya dalhin ay game na game siya. Si Ira yung babaeng matagal ko nang hinahanap. At hindi ko inakalang matatagpuan ko siya sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. Nasundan pa nga ang pagkikita namin ni Ira, Popoy at Bea. Sa loob ng 1 linggo ay 2 o hanggang 3 beses kami kung mag-date. Madalas ay nanonood kami ng sine o kumakain sa labas. At kung marami pa kaming time na natitira ay pumupunta kami sa mas malalayong mga lugar. Noon lang ako nakaramdam ng ganoong klase ng saya. Totoo pala yung sinasabi nila na yung feeling cloud 9. Dahil yun na yun ang nararamdaman ko sa tuwing kasama ko si Ira. Sobrang gaan, sobrang saya. Nakakalimutan ko ang lahat ng problema. Kapag kasama ko si Ira, ay parang wala nang makatutumbas pa sa saya na nararamdaman ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Referral. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ang madalas na pagkikita namin ni Ira hanggang sa umabot sa punto na ang mga date namin ay hindi na lang simpleng mga date. Nagkaroon na ng mas malalim na kahulugan. Unti-unting nabuo ang pagtitinginan namin sa isa't isa. Mas naging makabuluhan na ang bawat oras na kasama ko siya. Hindi namin napag-usapan kung ano nga ba kami. Pero alam kong iisa ang nararamdaman naming dalawa. Pareho kaming in love, pero dahil na-enjoy naman namin ang kung anong meron kami, ay hindi na mahalaga para sa amin yung label. Anihin pa namin yun. Nagagawa naman na namin ang lahat ng ginagawa ng mag-boyfriend at mag-girlfriend. Yes, Popoy at Bea, lahat. Kasama na yung, alam nyo na, yung ginagawa ng mga mag-asawa. At sa tuwing gagawin namin yun, mas nararamdaman ko ang connection naming dalawa. Nararamdaman ko na kami ay iisa. Ganoon na naging setup namin ni Ira sa loob ng 4 na buwan. Daig pa namin ang bagong kasal. Palagi kaming excited na makita ang isa't isa.
Palagi kaming tumutuklas ng mga bagong karanasan na mas makapagpapasaya sa pagsasama namin. At umabot na nga ako sa puntong ipinagdarasal ko na sana siya na nga. Sana si Ira na ang sagot sa matagal kong paghihintay. Handa akong gawin ang lahat para hindi siya mawala pa sa buhay ko. Si Ira lang ang nakapagpapasaya sa akin. At alam kong siya lang ang makapagpapasaya sa akin sa mga darating pang panahon. Oh, bakit ngingiti-ngiti ka dyan? Kanina pa natin ginagawa to ha. Hindi ka ba napapagod? Bakit? Pagod ka na? Ibig ko sabihin, hindi ko ba nagsasawa sa akin? Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Eh, ang sarap mong yumakap. I feel very safe. Kung pwede nga lang, hindi na ako kakawala sa yakap mo eh. Thank you, Ira. Thank you for spending the night with me. You're welcome. Enjoy it while it lasts. Yakap na mo na. Are you okay? Ang higpit yata ng yakap mo ngayon ah. Yeah, okay lang ako. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na sobrang thankful ako. Thankful saan? Sa'yo. Alam mo, ang tagal na rin mula nung huling beses kong naramdaman to. Yung ganitong excitement. Yung ganito ka-special na feeling. Feeling? Anong feeling? Ito. Yung feeling na kayakap mo yung pinakagusto mong tao sa buong mundo. Okay. Akala ko kung ano na eh. Ira. Yes? Palagay mo parehas tayo ng nararamdaman? I guess so. Hindi naman tayo magkasama ngayon kung hindi mutual ang feelings natin eh. So, palagay mo, pwede nating i-level up to? I-level up? Oh, wait. Anong ibig mong sabihin? Kasi diba, ang tagal na nating nagde-date. Na-enjoy naman natin kasama yung isa't isa. Natutulog na nga tayo sa isang kama eh. Okay. So? So, bakit di pa natin lagyan ng label? You mean label? As in? Yes, label. As in boyfriend and girlfriend. No. No? No. Hindi pwede, Aaron. Oh, wait. Hindi ko naman in-expect na mag-yes ka kagad. Pero grabe naman, ang bilis mo naman sumagot ng no. Hindi ka man lang nagdalawang isip? Kasi nga, hindi naman talaga sumagi sa isip ko na makipagrelasyon sa'yo. Alam ko. Alam mo naman pala eh. I mean, yun naman yung pag-usapan natin, diba? No commitments, no strings attached. Muna, hindi naman natin sinabing ganun lang tayo forever, diba? Masyado pang maaga, Aaron. Ilang buwan pa lang tayong nagde-date. 4 months. It's been 4 months. Masyado pa bang maaga yun? Aaron naman eh. Okay na eh. Ang ganda na ng lahat. Ba't naman ganito? Magkakasira pa tayo nito eh. Okay, sorry. Sorry, nabigla lang ako. Nadala lang din ako ng moment. Akala ko kasi pwede na eh. Never mind. Huwag mo na lang intindihin yung mga sinabi ko. No, Aaron. Hindi ko pwedeng palampasin na lang yun. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy itong setup natin na magkaiba tayo ng expectation. What do you mean? So, nakikipag-date ka sa akin, ginagawa natin lahat ng to kasi nag-e-expect ka na maging tayo sa bandang huli? Well, bakit? Masama ba? Aaron, akala ko ba pang playtime ka lang? Ha? Excuse me, playtime? Ako? Saan galing yun? Yung ba pinaramdam ko sa'yo, Ira? Ira, yung mga yakap ko sa'yo, yung mga halik ko sa'yo, totoo yun. Ba't mo naman iniisip na pang playtime lang ako? Well, yun ang nakatatak sa utak ko. Kaya never kong in-entertain yung idea na totoo na yung nararamdaman mo sa akin. What the?
Wait, so don't tell me lahat ng to, laro lang para sa'yo. Oo. My goodness, Ira! Bakit parang ako yung masama? Eh di ba hindi ka naman talaga pang seryosohan? Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Mayet! What? Si Mayet? So akala mo, hindi ako magseseryoso kasi yun yung sinabi ni Mayet sa'yo? Yun ang kabilin-bilinan niya sa akin. Wag na wag ako mafo-fall sa'yo dahil hindi mo ugali yung sumalo ng taong nahuhulog sa'yo. Mayet! Pero totoo naman, di ba? Yun naman yung ginawa mo kay Kath. Hinayaan mo siyang mahulog sa'yo pero hindi mo siya pinanindigan sa bandang dulo. Oo, pero si Kath yun. Iba ka. Ira, iba ka kay Kath. Iba yung nararamdaman ko sa kanya. Iba yung nararamdaman ko sa'yo. Mahal na nga kita eh. Oh, come on, Aaron. Pwede ba? Ikaw? Magmamahal? Bakit hindi ba pwede? Posible ba? Sorry, Aaron ha. Ayokong sirain tong gabi na to pero ikaw ang nagsimula eh. Kung hindi ka sana nagdadrama dyan, edi hindi sana magkakaganito. Uuwi na ako. Ano? Uuwi ka? Hindi ba natin pag-usapan to? No, hindi tayo nagkaintindihan. At hindi tayo magkakaintindihan dahil iba yung pagkakakilala mo sa akin at iba rin yung pagkakakilala ko sa'yo. Bakit? Dahil yung sinabi sa'yo ni Mayet. Kaya naman, wala ka ba sariling pakiramdam ha? Wala ka ba sariling feelings? Hindi ba pwedeng kilalanin mo ako base sa mga pinagsamahan natin? Hindi yung base lang sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo? Aaron, tama na. Pumasok ako sa ganitong setup kasi akala ko never ka magkakaganyan. Kung ang gusto mo ay magkompromiso tayo at subukan natin yung sinasabi mong label, well, sorry. Hindi para sa akin yan. Maghanap ka na lang ng iba. Pinaasa, umasa, wala naman pala. Bakit ka ba nagpakita ng tsansa kung wala namang nararamdaman na sana'y... Popoy at Bea, yes, si Ira lang ang nakapagpapasaya sa akin. But sadly, siya lang din ang may kakayahan na iparanas sa akin ang kakaibang klase ng sakit. Yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng sobra ng dahil sa isang babae. Yung asang-asa na ako at akala ko finally ay may patutunguhan na ang lahat. Only to find out na magkaiba pala kami ng tinatahak na landas ni Ira. At lahat ng yun ay dahil lang sa isang napakababaw na dahilan. Hindi daw ako marunong magseryoso. Sabi ni Mayet. Nakakainis, ano? Nang dahil lang sa isang tao ay masisira yung pag-asa mo na maging masaya. Yung totoong masaya. Yung panghabang buhay na sana. At minsan, sarili mo pang kaibigan ang sisira ng lahat. Popoy at Bea, hindi lang simpleng sakit ang naramdaman ko noon. May halong sama na ng loob. Oo, masama ang loob ko kay Mayet dahil nagawa niyang siraan ako saka isa-isang taong nakapagpapasaya sa akin. Bakit? Nang dahil lang sa atraso ko sa kanya. Ganun ba kalaki ang kasalanan ko para hadlangan niya ang ikinaliligaya ko? Sana ibinalato niya na lang sa akin yung huling bagay na makapagpapasaya sa akin. Sana hindi na lang siya nang himasok pa sa kung anumang meron kami ni Ira. Pero habang tumatagal, na-realize ko rin na kahit ano naman ang sabihin niya kay Ira, wala namang magiging epekto yun kung totoo yung nararamdaman ni Ira para sa akin. Kaya heto tuloy ako, hindi alam kung sino ang sisisihin. Si Mayet ba na sinadyang siraan ako? Si Ira ba na madaling nagpaapekto sa sinabi ng ibang tao? O ako mismo na maagang ibinuhos ang pagmamahal sa isang tao na hindi naman pala handang mahalin ako sa simula pa lang? Hoy, Aran! Ano, upo ka lang ba dyan sa gilid ng pool? Tara dito!
Isa na nga lang mag-swimming yung tropa, di yung pasusulitin. Sige. Medyo giniginaw ako eh. Sus! Konting tagay lang katapat niyan. Oh, eto na pinabili yung beer. Salamat, Leo. Leo, tara na dito. Hindi naman natin yung bayad sa pool. Wait lang kukuha lang ako ng pulutan. Hindi na, Leo. Ako na kukuha. Mag-enjoy ka na dyan. Sure ka? Oo. Sige. Maraming chichiretan sa cottage. Nandun naman si Mayet Tanungin mo na lang kung saan nakalagay. Nandun si Mayet? Oo. Ikaw na lang pala kumuha. Dito na lang ako. Akala ko ba ikaw na lang? Sinabi ko lang naman na nandun si Mayet. Nagbago na isip mo. Basta, sige na. Ikaw na kumuha, please. Okay, fine. Boy, may yosi ka? Wala. Ba't ka magtatanong ng yosi sa akin? Naninigarilyo ba ako? Baka lang ako minaitabi. Parang tanga ka rin magtanong Sige na, bili ka naman Nang? Yosi. Huwag ko mag-yosi. Ako utusan mo bumili. Sige na, may motor ka naman O, eto susi. Marunong ka naman magmotor, di ba? Ikaw bumili. Kita mo naman, basa ako O, edi huwag kang mag-yosi. Hindi ako pa yung utusan mo. Ano kala mo sa akin, nalila mo? Alright, heto na pulutan. Nandito na pala yung tagay Uy, Mayet. Tara dito, swimming tayo. Sige, wait. Tatagay lang ako. Uy, Cleo. Ba't sinama mo pa yan dito? Alin? Yung pulutan? Hindi yan si Mayet. Bakit naman hindi? Kasama naman natin siya. Sana hinayaan mo na lang siya doon sa cottage. Gustong sumama Ano naman pigilan ko? Boy, akin na yung pera mo. Ha? Akin na yung pera mo, bibili na akong yosi. Akala ko ba ayaw mo? Bilisan mo na bago pa magbago isip ko. Tapos ngayon nagmamadali ka. Papabili ka ba o hindi? Oo, papabili na. Ito na nga, dudukutan ako ng pera sa bag. Bis na. Bili nga po ng kalahating kahang sigarilyo, sa isang soft drink saka biskwit. Tambay muna dito Bad trip. Ba't kasi sumama pa ako dito? Dito rin pala yung Mayet na yun. Aren! Mayet? Bihira, nandito ba naman? Tinatawag kita kanina. Hindi mo ako narinig? Sasabay sana ako. Nagpabili kasi si Cleo ng yelo Bakit ba kasi? Ba't ba ang sungit mo? Tanong mo sa yelo. Arte, parang bata. May problema ka ba? Wala. Bakit parang napaka-irritable mo? Pwede ba, Mayet? Ang dami mong tanong. Ano ngayon kung may problema ako? May magagawa ka ba? Mangingialam ka na naman? Easy. Galit na galit ka naman Talagang galit na galit ako. Bisit ako sa'yo. Sa akin? Anong ginawa ko? Di mo alam? O talagang magaling ka na magpanggap? Nagpapanggap ka na mabuti ang kaibigan pero ang totoo ahas ka, traidor. Teka nga. Ang laki naman masyado ng galit mo. Sa pagkakatanda ko, wala naman akong malaking kasalanan sa'yo. Wala. Yan yung tawag mo sa pahingalan mo sa amin ni Ira. Ano yun, trip lang? Ano? Si Ira? Oo, si Ira. Kung hindi ka sana nang himasok sa diskarte ko, malamang hindi siya iiwas sa akin ng ganun. So ako pa yung sinisisi mo sa paglayo sa'yo ni Ira, ganon? Kung hindi mo sana dinimonyo yung utak niya, baka hanggang ngayon masaya pa rin kami. Baka nga nagkatuluyan pa kami. Mate, bakit mo pa ginawa yun? Bakit mo sinabi kay Aaron na pang playtime lang ako? O bakit? Totoo naman, di ba? Siyempre hindi. Hindi? Ano yung ginawa mo kay Kat? Pinaglaruan mo lang siya, Aaron. Pinaasa mo, pinafall mo, tapos hindi mo sinalo sa bandang dulo. Sinaktan mo lang yung tao. Pinahiya mo lang ako sa kanya. Kasalanan ko ba kung hindi ako na-inlove sa kanya? Fine. Hindi mo kasalanan. Pero ano lang ba naman yung sabihin mo sa kanya yung totoo? Hindi yung bigla ka na lang na hindi magpaparamdam sa kanya. Kaya pati kami ni Ira pinakailaman mo, ganon. Well, hindi mo ako masisisi kung sasabihan ko si Ira na mag-ingat sa'yo. Dahil may history ka ng pagiging paasa. Ngayon, kung yan yung ikinasasama ng loob mo, siguro dapat sisihin mo rin yung sarili mo. Hindi yung sa akin mo itutuon lahat ng sisi mo. Alam mo, Mayet, sumusobra yung pagiging epal mo Oo, may nagawa akong mali. May kasalanan ako sa'yo.
Dahil sa akin napahiya ka kay Kath. Pero hindi ibig sabihin nun may karapatan ka ng pakialaman lahat ng taong papasok sa buhay ko. Kaibigan mo man o hindi. Alam mo, sana masaya ka na sa pagsira sa amin ni Ira. Mula ngayon, quits na tayo. Popoy at Bea, ayoko naman na sanang sisihin pa si Mayet sa mga nangyari. Ayoko nang ganun. Ayoko nang nagtatanim ng sama ng loob sa isang taong malapit sa akin. Kaya lang, hindi ko man lang kasi siya nakitaan ng pagsisisi sa mga ginawa niya. Parang proud pa nga siya eh. Parang gusto pa niyang ipamukha sa akin na deserve ko ang lahat ng pinagdadaanan ko ngayon. Mahirap namang patawarin yung taong hindi naman humihingi ng tawad. Kaya ang ending, pati tuloy ang pagkakaibigan namin ay sirang-sira na. Hindi ko kayang makipagkaibigan pa sa isang tao na patuloy na ipagpipilitan at ipapaalala sa akin ang pagkakamali ko. Sapat nang alam kong nagkamali ako at pinagsisihan ko yun. Popoy at Bea, wala na akong magagawa kung ayaw ni Mayet na makipag-ayos sa akin. Pero hindi ako papayag na mawala ng tuluyan sa akin si Ira. Nawalan na ako ng isang kaibigan, kaya hindi pa pwedeng hindi ko ilaban to. Ito na nga lang yung pag-asa ko para sumaya. Bibitiwan ko pa ba? Syempre hindi na. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para harapin at kausapin si Ira for one last time. Bit-bit ko ang pag-asa na baka sakaling pwedeng ilaban. Baka magawan pa ng paraan. Sana mas matimbang yung naramdaman ni Ira kesa sa mga sinabi ni Mayet sa kanya. Sabi mo si Ira, paano kung hindi magbago isip niya? Bahala na. Mahalaga sinubukan ko, di ba? Kesa naman habang buhay kong pinagsisihan na hindi ko nilaban to. Sige, basta balitaan mo na lang ako. Kung sakali, pwedeng-pwede naman tayo mag-inom. Sira. Pero sige, babalitaan kita. Okay. Salamat, boy. Sige, mamaya na lang. Bye. Kaya mo yan, Aren. Taksan mo lang loob mo. Opo. Saglit lang. Magandang gabi po. Nandiyan po ba si Ira? Oo, anong kailangan mo sa kanya? Bale, kaibigan niya po ako. Gusto ko lang po sana siyang kausapin. Ano nga ulit pangalan mo? Aren po. Ikaw pala si Aren. Tara, pasok ka. Kilala niyo po ako? Nandito kasi si Mayet kahapon. Narinig ko, pinag-uusapan ka nila. Magkakabarkada kayo, di ba? Opo, ganun na nga po. Sige, tara, pasok. Upo ka muna dyan. Pakihintay na lang ha. Tawagin ko lang sa kwarto. Okay po. Ate? Hmm? Sino po yung lalaki na kasama ni Ira sa picture? Alin? San? Yan po yung nakasabit sa wall. Yan ba? Si Bill yan. Yung jowa niyang afam na taga UK. May boyfriend po si Ira? Hindi ba niya nakwento sa'yo? Hindi po eh. Sabagay, hindi talaga makwento yung si Ira. Matagal na sila niyang si Bill. Actually, within 2 months, susunod na si Ira doon sa UK. Doon na sila titira. Aalis na siya? Ate, sino yung kausap mo? Oh my God, Aren? Pinapasok ko na. Kaibigan mo naman to, di ba? Ate naman, sana sinabi mo muna sa akin bago mo pinapasok. Okay lang, Ira. Uuwi na lang ako kung ayaw mo akong kausap ngayon. Balik na lang ako sa ibang araw. Hindi. Sige, total nandito ka na rin lang. Mag-usap na tayo. Once and for all. Okay. Ate, pwede bang iwan mo muna kami? Sure. Pag may kailangan kayo, magsabi lang kayo.
So, hindi mo naman sinabi na may boyfriend ka na pala. Hindi naman yun ang importante. Kaya may boyfriend ako o wala. Hindi naman magbabago yung desisyon ko na tapusin na yung sa ating dalawa. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Sana nung umpisa pa lang nilinaw mo na, di ba? Para napigilan ko yung sarili ko. Para hindi na ako umasa na may chance tayo. Malinaw naman yung usapan natin, di ba? Walang mafo-fall. I-enjoy lang natin ang company ng isa't isa. Ikaw yung bumali sa usapan natin. Alam ko, pero hindi naman ako sisira sa usapan natin kung simulat sa pool pa lang. Alam ko na may boyfriend ka na. My goodness, Aaron. Fine. Sige, mali ako. So, ibig sabihin, hindi totoo na pinigilan mo yung sarili mong may love sa akin dahil sinabi ni Maya. Pambihira. Di wala palang sa yung pagkagalit-galitan ko sa kanya kung ganun. You're so immature, Aaron. Bakit mo isinisisi sa iba pag hindi mo nakukuha yung mga bagay na gusto mo? Sinasisisihin ko, Ira. Don't you know that it's a sin to break a heart? Ha? Sinasisisihin ko sarili ko? Ano mo gagawin yun? Paano ko sisisihin yung sarili ko kung wala naman akong ginawang mali, kundi hayaan yung sarili kong mahulog sa tao, wala palang balak na mahalin ako pabalik? Ha? So may nangyari ba nung sinisi mo si Mayet? May mangyayari ba kung patuloy mo akong sisisihin? Tanggapin mo na lang, Aaron. Hindi pwedeng magkatotoo yung pantasya mo na maging tayo. Malabo. Imposible. Oo, alam ko. Ngayon alam ko na. Buti na lang talaga, nagkaroon ako ng lakas na loob na pumunta dito eh. At least nalaman ko yung totoo. Nalaman ko yung isang bagay na hindi mo nagawang sabihin at diretsahan. Hindi, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita guguloy. Mula ngayon, wala nang Aaron na mangungulit sa'yo. Don't you know that it's a sin to break a heart? No, you'll never get to heaven once it's torn apart. Can we try to talk it over? Think it through before you start. It's a sin to break a heart. Turn it over, baby. Popoy at Bea, nagulat ba kayo? Sa totoo lang, ako rin eh. Grabe, hindi ko inaasahan na yun pala ang sasalubong sa akin. Isang napakalaki at napakasakit na sorpresa. Ang siste, may mas malalim palang dahilan si Ira kung bakit hindi niya magawang pumasok sa isang relationship. Sana hindi na lang niya sinisi yung kaibigan kong si Mayet. Sana hindi na lang siya nag-imbento ng kung ano-ano pang mga dahilan. Pati tuloy yung samahan namin ni Mayet ay nagkalamat na. Pero ganun pa rin naman eh. Pareho pa rin silang naglihim sa akin. Hindi rin sinabi sa akin ni Mayet ang totoo na may iba palang boyfriend si Ira. Kaya ekis pa rin. Hindi pa rin siya naging mabuting kaibigan sa akin. At least ngayon, quits na kami. Bayad na ako sa lahat ng mga atraso ko sa kanya. Pasensya na kayo, Popoy at Bea, at sa mga tagapakinig, kung parang naglabas lang ako ng sama ng loob sa inyo. Wala na kasi akong mapagsabihan pa ng nararamdaman ko eh. Hindi ko na rin kasi alam kung sino ang totoo at kung sino ang peking kaibigan. Wala tuloy akong magawa kundi ang kimkimin ang lahat ng nararamdaman ko at idaan na nga lamang ito sa sulat. Maraming salamat nga pala dahil kahit papaano ay gumaan ang loob ko habang isinusulat ko ito. Mabuti na lang, my dear MOR. May handang makinig sa kwento ko ng walang halong panghusga. Pero huwag kayong mag-aalala. Gaya nga ng sinabi ko sa umpisa ng sulat ko, masaya at kontento na ako sa buhay ko ngayon. Sobrang dami kong natutunan. Hindi lahat na nakikita natin ay totoo. Minsan nga, pati ang sarili nating damdamin ay hindi natin mapagkakatiwalaan. Basta ang mahalaga,
ay nandyan ka para sa sarili mo kahit anong mangyari. Mawawalan ka ng kaibigan, mawawalan ka ng mahal sa buhay, pero hanggat nandyan ka para sa'yo, ay malalampasan mo ang lahat. Maraming salamat ulit, Dear MOR. The best talaga kayo. Lalo pa sana kayong pagpalain ng may kapal. Masayang nagmamahal, Aren. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Referral. Mga kapamilya, oras na natin, it's 14 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. At yan nga po, ano, ang wow, bad trip naman yung nangyari dito kay Aren. Pero blessing in disguise na rin. Para sa akin, blessing in disguise na rin yan. Dahil kailangan talagang may dumamang mga tao sa'yo na kailangan umalis na rin. Diba dahil masyado ka na napakikialaman sa mga decision making mo. Mga mamaru friends natin, shout out po dyan doon sa mga mas concerned pa sa ating kinabukasan, kaya mas alam pa nila ang dapat nating gawin sa ating mga sarili para sa mas maayos na kinabukasan natin. Katulad ni Mayet. Na mayet. Diba mayet na lang na merong bagong alam. At pag di na pagbigyan, sasama pa loob sa'yo. Alam mo po, eto sige, isa-isayin natin yung mga puntos nga naman na nakakasakit ng ulo Yung mga kamagkada natin, napansin ko, parang galit na galit sila kay Aren dahil nga daw dun sa ginawa kay Kath. Parang ang nangyari daw kay Aren, karma daw, ganyan-ganyan. Guys, okay, first of all, eto okay, mali yung ginawa ni Aren na hindi niya diniretso si Kath na, Kath, I really don't like you, ganyan-ganyan. Hindi naman siya yung parang bigla na lang agad-agad nawali or ng ghost. Ang ginawa niya is unti-unting nag-lie low. So, ngayon, kung ikaw si Kath, kung hindi mo pa na-gets na ilang buwan na yon hindi pa rin kayo naging official, parang wala kang nararamdaman na any response from the guy, unti-unting nag-lie low, kung hindi mo pa na-gets na hindi ka type at pinush mo pa rin yung sarili mo, hindi para sa akin hindi kasalanan ni Aren yun. Kasalanan ng babae yun dahil napakahinang pumikap ni Kat na wala ngang patutunguhan. Alam mo yun? Actually. Diba? So, nagagalit kayo na sinisisi ni Aren, si Mayet, si Ira. Ba't hindi niyo pagalitan si Kat? Ba't niya sinisisi si Aren? Ba't hindi niya karihin yung sarili niya? Intindihin niya, basahin niya yung sitwasyon. 6 na buwan, wala pa rin. Kung, alam mo yun, kung may respeto ka sa sarili mo, ikaw na mismo na, okay, Aren, ramdam ko na hindi mo ako feel, kahit feel na feel kita, hindi ko itatapon yung sarili ko sa'yo, okay, fine. Let's end this, okay? So, this is, para sa akin, hindi malaking kasalanan yung nangyari kay Aren sa part na yun. So, this is not a karma for me, yung itong nangyari kay Aren na to. Ngayon, para sa akin, hindi ko rin napupusuan, Popoy, itong ginawa ni Mayet, itong ginawa ni Ira, itong si Mayet, okay. Kung ikaw, gusto ko yung ginawa ni Ira, okay lang yun. Ay, naku, boy. Kung ikaw si Mayet, okay, magre-reto ako, ganyan-ganyan. Required ba na yung nareto mo, required ba yung nareto mo sa akin, kailangan magustuhan ko? Yeah. Kailangan ba yung pagkain ibibigay mo sa akin, ayaw ko nga, isasaksak ko sa bunganga ko, ganun ba yun, guys, Para lang to show appreciation. Di ba kailangan ubusin? Itong bigay mo ba, kailangan ubusin ko para pakita na nasarapan ako? Paano kung kailangan ko magbawas ng pagkain? Paano kung bawal sa akin yung sobrang tamis, itong dessert na bigay mo? Tinikman ko naman na okay na yun, appreciate ko, salamat. Ganyan din ba sa tao na ito na, pinakilala mo na, kinausap ko rin naman. Sinubukan ko pang ang i-date pero wala talaga sorry. Ba't sasama loob mo? Gaganto Hindi ko talaga mag-gets. Galit na galit si Mayet, may panghampas pa ng bag. Ay hindi, mas galit ako sa kanya. I'm like, Mayet, trabaho
ho ba ite? Ha? May Alam mo. may nawalan ka ba ng pera sa nangyari? Gaano ka agrabyado ba yung nangyari sa inyo? Ha? Hindi natin alam. Talagang tunay? Hindi natin alam, Bea, kung may placement fee, na inilagay itong pinsan ni Mayet na si Kath. No? Oo. Baka nirecruit si, hindi alam ni Aren na nirecruit pala siya, di ba, nag-aahente ng pwedeng majowa. Itong si Kath. Well, I don't know. Ayan, pero alam niyo tama yun, bakit nga naman ganyang kabigat? Alam mo kasi, Bea, hindi naman sabihin ko na naman, nangyari na sa akin yan, yung ganyan, no. Somewhat like this, na merong inireto sa'yo, na hindi mo nagustuhan, o kaya nagkagusto sa'yo, na, kumbaga, hindi mo maibalik yung favor na gusto rin kita, although, dinate mo, diba? Tapos magagalit sa iyo yung mga tao. Diba yung ganyan? Nangyari na sa akin yan eh. O yung mga kaibigan namin, yung mga ganyan, para may inis sa'yo. Ba't di mo pa tinuloy? Ako, ayoko na nga eh. Ano pang explanation? Ayoko na nga. May hindi nga ako nagustuhan o may hindi nga ako nakita. Totoo yan eh. Yung sinabi niya Aren na wala silang connection. Yung gano'n pero hindi ko nga rin magets. Unang-una hindi pa kayo mag-on. Kath and Aren at sa mga kababaihan dyan, okay, i-dinate kayo ng isang lalaki, di ba, date, pero jowang-jowa na kayo, di ba, gusto nyo mag-on na kayo, hindi pa nagtatanong, naiinip ka, kailangan ba magalit ka roon sa lalaki kung sakaling pwede naman magpalit ng isip, di ba, pwede magbago ang isip ng mga kalalakihan, be fair, di ba, na niligawan naman kayo, humaharap na maayos sa inyo. Ngayon, kung na-fall kayo, bago maging kayo, kasalanan nyo yun. Hindi actually siya kasalanan. Diferensya nyo yun. Diba? Diferensya nyo yun. Ganyan naman sa pag-ibig eh. Kung na-fall ka, yung lalaki, siguro parang si Popoy din na hindi naman ako yung, dahil gusto kita tayo na. Hindi naman ako ganun eh. Diba? Hindi rin ganun si Ariel eh. Parang let's take things slow. Diba? Huwag tayo mag-aksaya ng panahon ng isa't isa. Kilalanin natin ang isa't isa ng maayos. Mas maganda yun bago kita tanungin na kung pwede ba na maging tayo na. Exclusively dating na tayo. Ganyan. Ngayon, tapos, ito si Kath, yung mga katulad ni Kath. Alam niyo, tapos, yun nga hindi na nagsabi. Okay? Hindi na nagsasalita si Aren. Alam nyo kayo, ito real talk sa mga kababaihan. Dapat kasi sinabi na ni Aren na hindi na siya magpapatuloy sa panliligaw kaya Kate. Ganun ba talaga kayo ka-stupida? Diba? Sa mga nililigawan, ganun ba? You don't even know how to read between the lines? Diba? Talaga bang patutunay, ilalaban nyo, i-justify pa ninyo na ang tanga ko kailangan malinaw sa akin ang lahat. Hindi. Kapag ka dumidistansya na sa iyo ang isang manliligaw o hindi na masyado nagpaparamdam, you should learn how to read between the lines. Alam mo, hindi na dapat sabihin sa iyo na, kunyari kami ni Bea, niligawan ko si Bea, Bea, sorry hindi ko na may ipagpapatuloy yung paglabas-labas natin, yung pag-date natin kasi yung mga kinakainan nating gusto mo ang mamahal nauubos na, naputulan na ako ng kuryente, na turn off ako sa iyo Paano kung gano'n magsalita yung lalaki? 'Di ba? O kaya naman, sa physical attributes mo, Bea, nakita ko kasi, hindi ko pala masyado gusto yung mga mata mo kapag ka tinititigan ako. Medyo nandidiri ako. Yung mga gano'n, gusto niya talagang marinig yun. Be smart. Be smart. Kayo sasabihin nyo, hindi ko sinagsabi na, talaga ba merong tamang salita na, hindi ko na may siguro, out of respect, siguro pwede nga naman na sabihin na, I'm sorry, ito na yung huling pagde-date natin. Hindi pa nga kayo. Di ba hindi pa nga kayo? Read between the lines. Girls, ladies, wag tanga, okay? Yun lang, wag tanga. Agree ako doon, Popoy. Alam mo saan ako na-turn off doon? Yung itinapon ni Kath yung sarili niya kay Aren, pinaghalik-halik ka na siya, ganyan. Tumanggi yung lalaki. Doon pa lang, Popoy, tumanggi yung lalaki. Yung parang dapat alam mo na hindi ka talaga gusto ng isang lalaki. Ganito, guys, Okay, hindi naman, Bea. Meron din naman, kasi galing sila sa inuman. May respeto. Nakainom si Kath. Tsaka hindi na malinis kapag ganun galing sa gimikan. Syempre,
umiinom eh. Siyempre, wiwi ng wiwi yan. Siyempre, ayaw naman namin tapos ganung eksena. Gusto ko yung... Teka, sana ginawa mo nun, nakapag-shower ka na. Ganun. Wag naman, ano. Sabihin, pero boy, ano yung natin? Respetuhin nyo naman kami mga lalaki. Ano yung natin na meron pa rin syempre pagkakamali si Aren by not, ending things for mali, gaya ng gusto ni Kath, ganyan. Kaya girls, it's your toka mo na to take care of yourself, to protect of yourself. Kung nakikita mo na wala kang mahihita sa isang lalaki, nagigets niyo ba? Anyway, Poy, okay, mapunta na tayo dun sa dalawang babahitang nakakagigil nga naman talagang Mayet at Ira na to. Diyos ko, Day. Eto, ako, pag ang kaibigan ko, siniraan ako ng ganon sa ibang tao na alam niyang nagugustuhan ko, Poy, sa akin talaga yun red flag talaga yun Hindi ko naman if a friendship over, pero ipaparamdam ko talaga yung disappointment ko. Kasi para kanyang hinusgahan, para kanyang hindi kaibigan eh. Parang ang tinignan lang niya is yung welfare niya, hindi yung welfare mo. Diba? Napahiya. Parang, oo, ang inano niya yung pagpapahiya kuno sa kanya ni Aren eh. So kung sisiraan mo ako ng ganon sa isang taong alam mo nagugustuhan ko, red flag sa akin yan, ipaparamdam ko talaga sa iyo yung galit ko po, yung inis ko. At tanggapin mo yon, ha? Kasi mali talaga yung ginawa mong panghihimasok at paninira. At eto ka na nga po, na-discover natin, may jowa naman pala yung Ira. So guys, sa storyang to, huwag niyong aawayin si Aren. At ako po, babae ako, pero nagagalit ako sa mga kapwa ko babae sa storya na to. Nakatulad ng inuugali nitong si Mayet at ni Ira. Diba? Oo. At hindi lang naman mga babae ang gumagawa nito, may mga lalaki rin. Diba na itutulak nila yung kaibigan nila out of paghihigante sa isa to someone, diba na sige bahala ka dyan, komplikado yung ano niyan, pero I mean, gamitan lang ang gusto niyan. Sigurado masasaktan. Kumbaga, ipaghihiganti ka nitong kakilala ko to nang dahil sa mga kalokohan mo. Anong atraso ko sa'yo? Diba? Ikaw lang naman yung gusto mo maging tulay. Ano ba? Gusto mo ba maging maid of honor kapag kakinasal ako? Ito na naman, Bea, napamewang na naman ako eh. Umaalon na naman yung... Sige. Naiinis ako pagka ganyan mga ano eh. Ay, nako. Ayoko na nakaganito yung kamay, Bea. Gusto ko, pagka nilipat to, dapat lipat din yung kamay mo, ha? Ayoko na naka-close fist. Gusto ko nakaganito. Kaganyan. Ayan o, nakaano yung kamay ko, nakaganyan. Oo. Yes. Oh, nakaganyan o. Ayan o. Oh, kailangan kung sasabayan mo ko, dapat ganyan. Kapag yung kaibigan ko, hindi ko rin malalaman anong gagawin ko sa'yo eh, ha? I don't know, pero... Ito, sabi niya, Mary Ann Alvarado, it doesn't mean na pinaasa niya si Kath. Deserve niya na yung ginawa ni Ira. Okay? Magkaiba yung ginawa niya sa dalawang babae. Ang mali niya, pinaasa niya si Kath. Actually, hindi niya pinaasa. Okay? Umasa si Kath. Kapag umasa si Kath, huwag niyong sabihin na pinaasa kayo ng lalaki. Kayo ang umasa. Diba? I mean, own your mistake. O wag yung wag niyong ipinapasa sa iba. Nagpakita lang sa inyo ng maganda, naging kind lang sa inyo yung isang tao. Alam mo, bakit ako nanggigigil, Bea? Kasi marami akong mga naging kaibigan na ganito eh. Na pinakitaan mo lang na maganda, pero inakusahan ka na pinaasa mo ko eh. Ha? Hindi kita pinaasa, just na... Bea, I mean, you tell me, walang mali siya. Nice ba ako? Sweet ba ako bilang kaibigan nung physical tayo mga nakikita? Honestly, oo. Totoong usapan mga kamorkada ha. Mabait si Popoy. Gentleman si Popoy. Alam mo yung palabiro, palatawa, ganyan-ganyan. As in, very fun to be with. Ngayon, kasi ganun din ako. Ganun din ako sa pamilya ko. 'Di ba? Mayakap kami, mahalik kami sa family, 'di ba? Walang ano yun. Pero, I mean, 'di ba? Dumating na tayo sa edad na pwede na tayong bumeso-beso. Yung iba pala ang dating ng beso-beso. Kaya pala pumupunta sa mga reunion namin, Bea. Yun pala ang nilulook forward, yung mga beso-beso. My God. Sabi ko, ano ba yan?
Oo, ayan. Diba? Sabi niya, ang mali lang niya, pinaasa niya si Kathy yan. Pero fault din ni Kathy yun. Dapat na-feel niya na ayaw sa kanya ni Aren. Nirespeto pa rin siya ni Aren. Kasi di ba, hindi sinamantala. Hindi sila humantong sa may nangyari pa sa kanila. Ito naman si Kat, pinaglaruan din yung feelings ni Aren. Ay, si Kat. Baka si Ira na ito, no? Yung sinasabi niya, Mary Ann Alvarado. Actually, pinaglaruan niya na. Oo, 'di ba? Tsaka sinabi naman ni Aren tinry naman niyang hindi magpakita ng interest talaga kay Kath. Yung romantic interest, friendly interest, oo, kaya nga umabot sila ng 6 months of going out, ganyan, getting to know. Pero wala namang kahit anong romantic keme-keme. So, alam mo yun, nabulag lang talaga si Kath doon sa pagkakagusto niya kay Aren. Anyway, eto, sabi niya Rosalie Liamazares, walang may kasalanan. Tadhana na ang gumawa ng paraan para ma-realize ni Kuya na mali ang ginawa niya, kaya nakahanap tuloy siya ng katapat. I mean, si Kels Rosalie. Anong katapat? Sobra-sobra yung katapat. Oo, nanloko ba si Aren? Niloko ba niya si Kat? Hindi naman. Kayo talaga galit na galit kayo kay Aren. Eto, si Claire Rojo, tingin ko, may mali silang Chichi lahat. daw, Chichi. Chichi. Okay. Maybe the lesson here is linawin ang lahat bago pumasok sa isang situationship. Diba? Anong meron tayo? Wala tayong relationship. Ang meron tayo ay situationship. Okay. Respect na lang since there are two parties involved. But to each his own. Gusto ko yung situationship na yan. Actually, tama, no? Linaw. Sabagay. Alam niyo si rin? Si Aren din, umasa rin kasi ang arrangement lang nila ni Ira ay FUBU. Diba? Fun buddies. Sinabi ba Fun rekta? buddies. Parang hindi naman sinabi rekta ni May ganun na masaya lang, ganito, walang label. Ginagawa natin ang ginagawa ng mga magjowa pero hindi hindi tayo magjowa, na mag-asawa pero hindi tayo mag-asawa, yung pala hindi pwede. Kaya naman pala ganun si Ira. Plus, yun nga, may baon-baon siyang bala na sabi, chuchu ni Mayet. Na hindi kasi seryosohin yan. Playtime lang yan. Ginatungan din ni Mayet, 'di ba? Pinanindigan nilang dalawang Brohilda sila. So magsama silang dalawa. Yan, kaya ako, para sa mga Mayet na mga nakikinig ngayon, huwag kayong masyado nang ihimasok. I mean, lalong napaghahalata na walang exciting, walang masyadong kulay na nangyayari sa relationship ninyo. Kasi nakikialam kayo, lalo po na paghahalata, nakikialam kayo sa buhay ng ibang tao. Agree? Tapos nagagalit kayo kasi I know, 'di ba? I know and we know, 'di ba, na nagaano ka kumbaga it's as if ikaw yung inaayos mo dahil wala kang control sa sarili mong buhay. You're trying to control other people's decisions, 'di ba? Na sa tingin mo may influence mo at sa pamamagitan nun maayos mo yung mga fantasies mo about yourself na hindi maganda. Alam nyo, huwag kayo in short, huwag kayo masyadong pakialamera sa buhay ng ibang tao. Ayusin nyo na lang buhay nyo unti-unti. Kung nahihirapan kayo. Yung mga, alam niyo guys, okay lang naman, di ba po, yung mga referral na mga ganyan, yung mga reto-reto, okay lang yan. Pero hanggang doon ka lang ang dami ko naging jowa, reto-reto lang May asawa na nga ako, may nagre-reto pa sa akin. Feeling ko, alamin mo yung boundary mo. I mean, hanggang saan ka lang. Kung hanggang pakilala ka lang. Ngayon, bahala na silang dalawa kung saan sila mapupunta para good or bad, o lalo na kung bad, yung naging ending, walang sisi sa'yo, di ba? Parang ka dyan, pinakilala ko lang kayo. Kayong dalawa ang may dyan. Hindi ko sagutin yan. Okay? Yeah. Huwag kang tumingit para kasi nangyari tatlo sila. Yung si Aren, si Kat at si Mayet, di ba? Tatlo sila. Sandali, buy one take one ba to, Bea? Kasi ako, I would like to try it. Partake? Di ba? Sasama ka ba? Di ba kung sasama ka hanggang sa honeymoon namin, sige, bantayan mo. Yung ligawan namin, yung pagpapakasal namin, pati honeymoon namin, bantayan mo. Ang tawag sa'yo, di ba, yung spatter ka pa nga. Di ba? Ganun yung sinasabi kung sasama ka hanggang doon. Pero papaano kapag ka nagkalokohan ang magjowa?
'Di ba? Na naging scammer pala yung isa. O yan. Oo. Paano? Sasama ka ba sa magbabayad? Sasama ka sa magbabayad. Kunyari, nireto mo sa akin, scammer pala. Ginowa ako, nakuha pera ko. Sama ka sa bayad. O makikialam ka pa. O, di ba? Yung sinasabi sa inyo eh. Oh. Si Jamie Salazar, although I agree with DJ Popoy, at the same time, boys should do their part as well. If they will start to date with a woman, they should know how to end the dating properly. I think if they ended it properly, Kat and Mayet might not misunderstand things. Si Kat, alalahanin natin. Pero si Mayet, wala talagang pakadus ng baeng niya. Alam mo, feeling ko hindi maintindihan ni Mayet. Kasi ganun siya eh. Pushy. Diba? Pushy si Mayet. Oo, thank you Jamie Salazar, Ayan, agree naman din ako sa sinabi mo na oo naman, alam ko na hindi naman kailangan sabihin ng lalaki na alam mo na turn off ako kasi ang pangit pala ng mga daliri mo sa paano, hindi naman kami ganun, Hindi naman kami ganun ka-tactless, hindi kami ganun ka-brute. Oo, brutally frank, ika nga. Ayan, meron talaga mga bagay na pwede naman talagang pag-usapan. Pero alam nyo, lumalala lang naman ng dahil sa mga sulsul na katulad ni Mayet. 'Di ba? For all we know, baka yan pa ang nag-aano eh. Oo, baka yan pa ang nagtutulak kay Kat na hindi may pag-asa pa yan. Huwag ka munang tumigil. Iyak mo lang. Hindi nga ako naiiyak eh. Gusto ko na nga mag-move on. Hindi babalik pa yon. Baka ikaw pa nagpaasa. 'Di ba? Kasi gusto mo silang ipag-match. Kasi kung nagawa niyang i-tolerate yung panloloko ni Ira, malamang may din yan kay Kat, may sulsul nga rin yan kay Kat. Yes. I-push mo na, type ka niya na kung bahala sa'yo, mga ganun yung malinyahan. Ganyan yung malinyahan. Kaya ganun ba, kalalim yung inis niya, yung sama ng loob niya kay Aren. Kasi, nag-effort ako dito Hindi ko siya pinaalis kahit ayaw mo na Ayan, pinupush ko kasi gusto ko talaga maging, kumbaga parang, anong tawag mo ba rito? I wanted to play Cupid sa inyong love story. Ano to? Para kasama ka dun sa AVP, sa kasal, kung sakali. Di ba para may special participant? Oo, may special participant. How did you guys met? Thank you so much to my friend. Mayet. Kundi dahil sa'yo, hindi namin makikilala yung isa't isa. Tapos ganyan-ganyan kayo. Tapos, focus mo yung camera dito. Umiiyak na ako. Oo. Gusto magkaroon ng utang na loob kay Same day editing ba to? Same day editing? Ayusin ko Ayusin ko yung iyak. Naka. Sa inyo. Pero yung kay Ira, ganun naman talaga yun. Solid solid foul talaga yung kay Walang palusot doon, walang kahit anong yeme doon. Wala yun. Maganda yung mga pinagagawa nila, pero 'di ba parang panloloko pa rin yun. 'Di ba? Hindi ganti yun. Hindi pa pwedeng ganti yun. Wala, charge it to experience. Wala akong masabi ron. Pero I would like to, siguro pag may masasabi na ako, Ira, sige, PM mo na lang ako. PM mo na lang ako. Pag-usapan natin yan. Total, wala naman na si Aren, Etchos. Diba? And let's be friends para mapayuhan ka. Sa ibang bansa, papakasal na sa jowa, huwag ka nga. Ira! Pupunta ka pa ron, ganun din naman ang mo, kasi Popoy. Huwag ka na sumingit po. Yan, komplikado na Ira, hindi po paningit. Pampuno po tayo. Hindi ho tayo paningit. Ang paningit, sila pong mga medyo maliliit na mga bata. Yan, yung mga bata yan, paningit sa biyahe. Yung ganito mga mama, masikip pampuno. Pampuno tayo. Sige. Eto, sabi ni Chairis Borlaza or Kairis Borlaza. Actually, ay mo na Chairis? Pwede na yan. Actually, mabait pa nga si Aaron kay Cap kasi kahit ayaw ni Aaron sa mga bar pero sinasamahan at inuwi pa niya sa bahay ni ni Cap. Siguro si Ira, lungkot moment kasi wala yung jowa niya. Kaya hanap ng kakamot. Ginawa na lang din niyang rason yung sinabi ni Mayet para malinis kuno sa part, o diba? Ito naman si Ate Mayet, hinayaan lang na paglaruan ni Ira si Kuya Aaron para makaganti siya.
So true. Kaya alam mo, Aren, friendship over na yung mayat na yan. Yung mga ganyang ugali. Hindi pinanghihinayangan yan. Oo. Hindi pinanghihinayangan yan. Toxic yung mga yan. Pinapakawalan na yan sa gubat yung mga ganyang kaugalian. Oo. Pakialamera yan. Oo, pakialamera yan. Oo, ay nako, nakakainis. Dahil lang, sabi ni, ayan, ni Jelly Siscar, which is maganda rin, baka si Mayet ang may gusto kay Aren. Diba? Pwede rin. Kaya gigil na gigil, gusto niya may part siya doon sa makakatuluyan ni Aren para lagi pa rin siya nandun. If ever, di ba, na maging successful, lagi pa rin sila nakikita ni Aren. Alam niyo, may mga ganyan din, ano? Yung tulay-tulay kunyari, pero syempre, naghihintay kapag ka nag-away. Lika. Lika rito sa bahay. Inom ka muna. Umiiyak. Ayan. Ewan. Si Trina Loresca, umiwas po tayo sa mga taong asyumera at asyumero kasi at the end of the day, kahit wala ka namang ginagawang masama, magiging masama ka kahit naging true ka lang sa feelings mo. So, yan. Hay, nako mga kapamilya, napakarami nating pinag-usapan ngayon, ano? Dali, may tanong pa yata. Sino? Si Mary Ann Alvarado po, anong difference ni Aren sa mga babae na niligawan tapos kailangan natin sabihin sa mga manliligaw na ayaw mo sa kanila para hindi na umasa? Kasi 'di ba, sabi mo hindi naman kailangan na sabihin pa ni Aren na ayaw niya kay Kath. Oo nga. Sinabi ko 'yun. You should know how to read between the lines. Ganyan din naman kayo mga kababaihan. 'Di ba? Yung iba, kaya niyong sabihin na I'm sorry, Popoy, wala ka talagang pag-asa, ganon. 'Di ba? Pero dun sa iba, sini-scene zone niyo na lang, yung pangungumusta hindi niyo na sinasagot, yung pag-hi, kumbaga medyo cold cold shoulder treatment. Yung tawag, kumbaga malamig ka na. Cold lang. Na hi. I mean, para lang if only. Kami kasi nagigets namin yun. Diba kami nagigets namin yung bilang mga manliligaw. Pero, I don't know kung... Hindi kasi ito Mary Ann, sundutan kita, Popoy yung si Aren tsaka kay Kath kasi, hindi naman nanliligaw si Aren kay Kath. Both of them pumasok with a mutual, alam mo yun, pantay sila ng pagtingin sa isa't isa. Yung manliligaw kasi, yung babae, walang, alam mo yun, sa umpisa, hindi pa type yung lalaki. Yung lalaki yung nagpo-pursue. Kaya, kailangan linawin kaya may, parang sort of kailangan required na linawin nung babae. Yung estado nung nanliligaw, yung parang, alam mo yun, kumukuha ng ano tawag dito, ng matamis na oo. Yung kina-Aren tsaka kina-Kath kasi, hindi nanliligaw si Aren kay Kath. Pinag-match sila. Nag-getting to know na sila. So, both of them, nililigawan nila yung isa't isa. Hindi yung lalaki lang sa babae. Gets mo ba, Mary Ann? I'm hoping. There's a difference. Thank you, Mary Ann. Para linawin natin, para walang para walang medyo mga loopholes na malabo. Totoo naman, hindi naman nanligaw. Kumbaga, may nag-push sa kanila na mag-date. Getting to know na, diba? Hindi sila pinilit. Hindi sila pinilit, inireto sa isa't isa ni Mayet. Pero dahil si Mayet, ay nako, lalo lang ako nagagalit. Ekis mo na yung pangalang Mayet ngayon Sige, maraming salamat po sa inyo. Mga kapamilya, at sa mga magagaling nating mga dramatista, of course, na gumanap sa ating kwento. Pasalamatan natin ang gumanap na Aren. Syempre, andyan si Dan Lloyd Capuchon. Ako, Mayet, ginampanan ni Cindy Bacena. Cindy, medyo naasar ako sa karakter na binoses mo ngayon, Hindi, naku, bihirang-bihira akong maasar kay Cindy Bacena sa mga pinapapilan mo. Pero ang effective mo ngayon, galing. True. Isa pa to. Ira, Kenneth Ansero, mayos ka. Chari. Eto. Ay, okay lang. Okay yan si Kenneth dyan. Okay isa rin to. Kat, Jamie Rubio. Nako.
Oh, ito yung guy na nag-amok, si Warlie Alagao. Naku, Warlie, hindi ako sanay na nag-aamok ka, ha? O si Marlon, si BFF, Jag Kamat. O, Best Actress. Humigit pala dito yung Best Actress, si Ate Shirley, na pala ni Bea. O, si Nico, Makoy Marcos. At si Cleo, Ma'am Shi, Chan Palma, ang nagsulat ng storya natin. Siyempre, si Warlie Alagao. Thank you so much, Warlito. At ang nag-edit, Joko Loco da Pogi. Ayan. Thank you so much. Thank you so very much, mga kapamilya. At syempre, ang aming pong patikim naman para sa ating kwento na matutunghayan bukas dito sa Dear MOR. Eto, pakinggan nyo. Ngayong Webes sa Dear MOR. Ginagawa mo kung anong gusto mo. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Ang insensitive mo! Hindi ka marunong makiramdam, makisama. Ako na lang yung nag-e-effort. Ang nag-aasikaso sa bahay. Ang nag-aasikaso sa'yo. Pag may problema ka, tinutulungan kita. Pero pag may problema ako, tinutulungan ko yung sarili ko. Dear MOR Housemate. Grabe Anong problema ni ate? Si Mayet na naman ba yun? Si Mayet na naman ba yan? Ay naku, Mayet ha? Bakit may nag-aaway na naman tayo bukas, Popoy May naghahanap na naman ng away Bayan Dali Ano? Hindi pa kami nag-aaway masyado ni Bea dito, pero kami, naaway nyo kami sa mga kwento nyo. Pero maganda po yan, mga kapamilya. At least marami tayong mga napipiga, marami tayong natututunan dito sa Dear MOR. At yan naman po ang lagi nating ginagawa dito. Diba? Ang mga leksyon ng buhay. Diba? At mga totoong kwento. Maraming salamat po na kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, busog na busog sa stars. Gorgeous B, Bea po. Bea Budulera. At syempre, ang aming pong laging paalaala, maghanda na nga po kayo bukas sa mga panchochoke ninyo kay Bea. Sa mga paulan ninyo ng pa-stars ninyo. At stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, please, stay happy.